pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Hebreo 11, 1, 2 at 6. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kahiligan ang Diyos. Huwag magkamali na manatiling walang hilig sa Diyos. Ito ay patunay na hindi ka sumasampalatayang may Diyos na magbibigay sa iyo ng gantimpala. Tanging pananampalataya ang kailangan upang kalugdan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, tayo ay lalapit sa Diyos. Habang tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng hilig sa Kanya at sa Kanyang salita. Tayo ay makatitiyak at makaaasa sa Kanya kahit hindi natin Siya nakikita. Malalaman natin na ang ibinibigay Niya sa atin ay hindi basta gantimpala, kundi mismong Kanyang sarili. Awit 37, 3-6. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay Niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin Niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Magpakaligaya sa Diyos. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Unang Juan 3:19-24. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay Niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at Siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na Siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Pumanatag sa Diyos. Sinabi ni David sa Diyos noong siya ay hinatulan ng kanyang puso, "Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan."
Kung tayo na sumampalataya kay Jesus ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, nililinis ng dugo ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Juan 14, 15, 16 at 21. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Siyang mayroon ang aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Mahalin si Jesus. Ang tanging may kabuluhan ay ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. Ang pagmamahal kay Jesus ay pagtupad ng Kanyang utos. Ipinangako ng Panginoong Jesus sa nananalig at nagmamahal sa Kanya ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na makakasama niya magpakailanman. Siya ay mamahalin ng Ama at ni Jesus at ihahayag niya ang Kanyang sarili sa Kanya. Maging tahanan ng Diyos. Ipinangako ni Jesus sa nagmamahal sa Kanya na ihahayag niya ang Kanyang sarili sa Kanya. Ang paghahayag ay hindi lamang sa pamamagitan ng Kanyang salita, kundi sa pananahan ng Diyos sa Kanya. Sinabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa Kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.